the Book of Romans series. Get the big picture of what "saved by grace" means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Nalagayan, ganun din po ang inyong mga mahal sa buhay. At ngayon po, nandito po tayo ngayon muli sa ating pong Bible Studies sa Jesus ang Daan tuwing Monday and Tuesday alas 7 po ng gabi. At mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa ating pong pinag-aaralan sa Book of Romans, and now we are in the chapter 7 ng Book of Romans, at we're going to study verse by verse at titingnan po natin yung kahulugan ng mga sinasabi po ng patungkol po dito sa aklat ng Romans chapter 7. At ito kasing Romans chapter 7, marami kasi rito ang mga nalilito pagdating po sa application. Kung ano ba talaga ang gustong iparating dito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7. Kaya mahalaga na maintindihan po natin, maunawaan po natin mabuti ito. Dahil may nagsasabi na yung Romans chapter 7 daw ay isinulat daw ito ni Apostol Pablo nung siya ay hindi pa nung siya pa ay unbeliever pa. Ibig sabihin nung siya ay hindi pa nakakilala. At ito yung kanilang mga pananaw. Kaya mayroon siyang sinasabi doon na struggle niya. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, hindi po ito ang tinutukoy po ng Romans chapter 7. Bagkus ang tinutukoy po ng Romans chapter 7 ay patungkol po ito sa dalawang bagay. Na ang sinasabi nga rito ay ang sa study of Romans chapter 7 is not about the typical Christian life. It's what to expect with life under the law. In chapter 7, we will see in chapter 7, Paul is struggling with two identities. Two identities po ito. His old self, ang tinutukoy po niya rito, yung old self po niya, Jewish man, bilang isang Pharisees, and his new self as a Christian. From the old covenant to the new covenant. Thank you, LB. Now here, this describes Paul is struggling with two identities. His old self, Jewish man, and his new self, Christian. Yan po ang tinutukoy po niyan. This describes all of us and our struggles to believe our true identity in Christ. We struggle to understand and believe how can really be newly created if we struggle with sin, kung tayo ay nagkakasala pa rin. And that's why we can incorrectly think God's mad at us or we have broken fellowship, because we falsely assume that we are the source of our personal struggle with sin. Let's begin our study in the book of Romans chapter 7 para unawain po natin mabuti. At bago po yan mga kapatid, bago po natin puntahan yung verse 1, yung verse by verse, samahan niyo po muna ako mga kapatid sa atin pong panalangin, sa maikling panalangin upang tayo ay puspusin, gabayan po ng banal na Espiritu ng Diyos. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Pinagkakatiwala namin ang amin pong Bible study. And Lord, we know that you are our God, a holy God. Lord, release your divine wisdom. And also, Lord, we pray for your anointing today as we're going to study your word. Anoint me, Lord, as I'm going to share the book of Romans to my brethren, O God. And Lord, we thank you that you are a faithful God. Ganon din, Panginoon, sa mga nagsasaliksik ng katotohanan ng aral, Panginoon, kumilos ka, ikaw ang magbukas sa amin ng spiritual eyes namin. At salamat po, sapagkat ikaw ang amin pong sandigan, ikaw ang aming karunungan, at ang iyong Santong Espiritu ang magbibigay sa amin ng liwanag ng kaalaman ng amin pong pag-aaral ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Now mga kapatid, in verse 1, pag-aralan natin mabuti dito kasi mayroon pong dalawang identities po rito. Yung atin pong natitingnan po natin ni Apostol Pablo. Natapos na natin sa chapter 1, in the book of Romans, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, and then chapter 6. Na marami na tayo ritong napag-aralan
natutunan patungkol po rito. Review ko lamang po kayo, sa Romans chapter 1 na pag-aralan po natin dito, ang patungkol po doon sa kasalanan ng sangkatauhan, yung hindi pagkakilala sa tunay na Diyos, at ang nangyari po nito, dahil hindi pagkakilala sa tunay na Diyos, sila po ay gumawa ng mga kasalanan na hindi po talaga kalugod-lugod sa Panginoon dahil po sa hindi pagkakilala sa tunay na Diyos. Kaya nga po yung God's anger is revealed from heaven against all the sin and evil of the people whose evil ways prevent the truth from being known. Dito natin makikita na maging ang katotohanan, maraming mga tao na yung katotohanan ay hindi po nila, hinadlangan nila ang katotohanan, kaya dahil dito, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan. Nagmula ito sa hindi pagkakilala sa tunay na Diyos. Ngayon, dito sa chapter 2, makikita natin dito na para bang sinasabi ng mga apostol o ng mga Hudyo na hindi kami kasama dito dahil hindi kami yung kami nakakilala sa tunay na Diyos. Pero sinasabi po rito ng Panginoon ni Apostol Pablo na matuwid ang hatol ng Diyos. At kaya dito, mga kapatid, pinapaliwanag niya rito yung kautusan na sinasabi nga nila na kami ay mga Hudyo, mayroon kaming kautusan, nalaman natin. Pero dito sa chapter 3, pinapaliwanag po rito ni Apostol Pablo na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao, na kung saan ikaw man ay Hudyo o ikaw man ay Hintil, Gentiles, there is none righteous, no not one, walang matuwid, wala kahit isa. Now here in chapter 4, we study yung example ni Abraham, yung kanya pong pananampalataya na ipinakita po rito, hindi dahil doon sa kanya pong circumcision na ginawa, sa kanyang pagtutuli, kundi siya ay na-declare na matuwid bago pa siya actually nagpatuli, kasi ito yung kanya pong tipan niya, nakipagtipan ang Diyos, no makipagtipan sa kanya ang Diyos. At dito nga ipinapakita rito sa chapter 4 yung halimbawa niya, dahil sa chapter 3 pinakita natin dito yung pagpapawalang sala ng Diyos sa tao, na kung saan nga pinapakita rito na hindi doon sa kautusan. Ngayon pagdating dito sa chapter 5, ipinapakita naman dito yung bunga ng pagtanggap ng mga bunga ng pagtanggap natin sa Diyos. Paano tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. That now, sabi nga, that we have been put right with God through faith. Pinapakita rito na sa magitan ng pananampalataya, tayo po ay naging matuwid sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. In chapter 6, makikita natin dito na ibinigay ang halimbawa patungkol po sa kay Adan at kay Kristo, na sa magitan nga ng isang tao ang lahat ay itinuring nagkaroon ng kasalanan. Yung kamatayan ay dumating dahil sa isang kasalanan simula kay Adan, at sa pagsunod din ni Kristo itinuring din ng matuwid. Now here sa chapter 6 actually pinapakita rito yung dead to sin but alive in union with Christ, na patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. At ito nga sinasabi rito na hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi alipin ng katwiran, alive in righteousness. Now here, in chapter 7, pinapakita rito ni Apostol Pablo sa chapter 7 na wala na sa ilalim ng kautusan, kundi ibinibigay niya rito yung halimbawa nga ng isang illustration ng isa pong marriage. At now we're going to take a look in verse 1. Are you ready? Now, sa verse 1, ang sabi po rito, or do you not know, brethren, for I am speaking to those who know the law, that the law has jurisdiction. Pag sinabi kasi natin, mga kapatid, jurisdiction, rules. Do you not know, brethren, for I am speaking to those who know the law, that the law has jurisdiction. O kaya yung rules, kautusan.
over a person as long as he lives. Ano? As long as he lives. Mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo ng mga nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. The law or rules over people only as long as they live. Here, in verse 1, it talk about, Paul is not talking about God's law but man's law. And next, he gives an example. He's getting ready to use man's law to give us a really cool example of how you can have the law, how you can't have the law and Jesus to. Hindi po pwedeng pagsamahin mo. Kaya here in verse 2, for the married woman is bound by law to her husband while he is living. But if her husband dies, she is released from the law. Released from the law concerning the husband. Kailan po yon? But if her husband dies, she is released from the law. Saka pa lamang siya magiging malaya kapag ang kanya pong asawa ay namatay na. Here, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya, sa lalaking iyon nagtatali. Ibig sabihin yung nagtatali sa kanya, yung kanila pong kasal. Subalit, here, ang ipinapaliwanag niya rito, so in other words, if he dies, she can legally marry another man and not violate the law and commit adultery. This is not about divorce. You'll see it's really about a spiritual analogy. Spiritual analogy ito. Comparing marriage to law and grace. Patungkol po doon sa kautusan at doon sa biyaya ng Diyos. This is not about you being the husband or the wife. So don't start putting yourself into this verse. You'll see clearly as the chapter unfolds, what do we call someone who is married and has an affair with someone else? An adulterer. Maliwanag naman po yan. But if the husband dies, is it legal for the wife to remarry? Of course it is. So pay attention because this gets really good. So then, in verse 3, if while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man. Ipinapakita rito mga kapatid na ang sabi nga niya, kaya nga siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Unawain po natin mabuti ito. Okay? Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon, at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya magkakasala ng pangangalo niya. Bakit? The analogy is very clear. You can't legally be married to people at the same time. Hindi pwede yon na pakasalan mo ang dalawang sabay, Hindi ka pwedeng magpakasal ng dalawa. Hindi po pwede yun. Sa isang Kristiyano, sa batas ng isang Kristiyano, you can't legally be married to people at the same time, and you can't legally be with another person until one dies. Yan po yung batas po sa Kristiyano, mga kapatid. Na hindi ka pwedeng mag-asawa ng dalawang sabay, ng dalawa. Isa lang. Kaya sa Kristiyano, isa lang ang kanya pong asawa. Hindi po kailangan ng dalawa, tatlo, o apat. Sa Kristiyano, maliwanag,
dapat isa lang po ang kanya pong asawa. At kapag siya po ay siya ay sumama sa ibang babae o sa lalaki habang siya ay nakatali pa, kasal pa siya, ang tawag doon siya ay nangangalunya, adulterers, or siya ay nagko-commit ng pangangalunya nga, adultery. Subalit kung patay na ang kanyang asawa, ang sabi niya, siya ay malaya na. Pwede na siyang mag-asawa, pwede na siyang sumama sa ibang lalaki o sa ibang babae kapag patay na ang kanyang asawa. And you can't legally be with another person until one dies. Saka lamang yun. When a death happens, you have freedom from that human marriage law, comparing marriage and the law of sin. Now, the analogy is you can't be married to the law and Jesus at the same time. It's spiritual adultery. Kita nyo yan? Kasi akala natin minsan na kahit na tayo ay nasa biyaya na ng Panginoon, nanampalataya na tayo sa Panginoon, sinasabi natin nakipag-isa na tayo sa Panginoon, pero pinipilit pa rin natin na sundin ang kautusan para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yun kasi ang atin pong pangunawa, na upang tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon, ay yung pagsunod natin doon sa kautusan, yung atin pong mga mabubuting gawa. Pero mga kapatid, hindi po pwede na ikaw ay na kay Kristo at the same time, saklaw ka pa rin ng kautusan. Dapat nating maintindihan mga kapatid na patay na nga ang sinasabi niya rito Malaya ka na. Malaya ka nang tinasabi dito mga kapatid. At dahil dito, ikaw ay kaisa na ni Kristo, ikinasal ka na kay Kristo, dapat doon sa una na yon, ikaw ay pinalaya na doon kasi patay ka na doon Ang ipinapakita rito mga kapatid, hindi pwedeng sabay. Dapat nating maintindihan, maunawaan, na yung atin pong mga mabubuting gawa ay bunga ito ng ating pananampalataya. Hindi tayo gumagawa ng kabutihan, hindi tayo sumusunod sa kautusan para tayo ay maging matuwid sa Diyos. Mahirap kasing matanggap ito ng marami, na ang pagiging matuwid po natin mga kapatid, ay yan ay biyaya ng Diyos dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Yung katwiran ng Panginoon, na ipinagkaloob sa atin nung tayo'y manampalataya sa Kanya. Huwag po nating i-mix. Mahirap kasing i-mix yun Hindi natin po pwedeng gawin yan. Katulad yung analogy, spiritual analogy na ipinapakita po rito. Hindi pwedeng sabay. Hindi pwede yon mga kapatid. Amen? Now, kaya ang sabi sa verse 4, therefore, my brethren, you also were made to die to the law. Die to the law through the body of Christ, so that you might be joined to another. Ibig sabihin, kailangan mo nang mamatay doon. Parang katulad nung manlaw, kanina yung batas ng tao nga kanina, na kapag ang isang tao na siya ay nakatali pa, kasal pa siya, hindi pa siya malaya. Magiging malaya lamang siya, mapuputol lamang yung tali na nag-uugnay sa kanila kapag ang kanyang asawa ay namatay na or patay na. Saka pa lamang siya magiging malaya. Ganon din naman mga kapatid, ang sinasabi niya rito, therefore, my brethren, you also were made to die to the law. Yun. Through the body of Christ, para alin? So that you might be joined to another. Kasi you cannot join to another as though na ikaw ay nakatali pa doon. Where? Sa law. To Him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. Nabi sa Tagalog mga kapatid, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, at ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa
para sa Diyos. Kita nyo, magbubunga pa rin ng mabubuting gawa para sa Diyos. Kailan yon? Sa ating pagkikipag-isa sa Panginoong Hesus. Yung kautusan, mga kapatid, tapos na. Ano? Kumbaga doon, ano ka na eh. Pinalaya ka na nga doon, mga kapatid. Actually, sinabi rin yan sa Romans chapter 6 na pinag-aralan natin. Another questions to ask yourself as we continue this study, can we bear fruit for God under the law? Pwede ba yun? Nung tayo nakipag-isa kay Kristo, yun ang dapat nating malaman. Ang paggawa natin ng mabuti ay hindi para maligtas tayo, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil yun ang bunga na tayo nga ay tunay na nampalataya sa Panginoon. Dapat maintindihan po natin ito. Ito yung gustong ipaliwanag ni Apostol Pablo. Ano? Nakuha niyo po ba? Nasundan niyo po ba, mga kapatid? Now, sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig, yan, na pinupukaw ng kautusan, ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Hahantong kasi sa kamatayan yan eh. Yung flesh kasi natin susunod dyan eh. Ano? Kasi yung flesh natin ito, itong katawan ito, makasalanan ito. Kaya nga kailangan itong maipanganak na muli eh. Alin yung ating espiritu. Yun, sana pag-aralan natin yan sa part 5 natin. Ano? Mga kapatid, hallelujah. Now, so according to verse 5, what does the law do to sin? It arouses its passions. But now, sabi sa verse 6, but now we have been released. Kita mo? Release ka na. Kumbaga doon sa isang, ikaw ay nasintensyahan ka, ano, naikulong ka, nakulong ka sa kulungan. Ikaw ngayon ay i-release ka na, pardon, ano? I-release ka na, but now we have been released from the law, having died to that by which we were bound. Dati bound ka kasi doon eh. So that we serve in newness. Newness of the Spirit. Newness in the Spirit and not in the oldness of the letter. Oldness of the letter. Ito kasi isang oldness kasi yun yung ano, sa kamagitan ng mga tapyas ng bato at nagdulot nga yun ng kamatayan. Pero ngayon, dito na sa ating puso, mga kapatid, hallelujah. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Malaya na tayo mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kita mo, namatay na. So, ibig sabihin, yun yung pinapakita kanina doon, yung binasa natin sa verse 1 to 3. Tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas. Naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Self-explanatory ito, mga kapatid. Self-explanatory ito. Nandiyan na yung sagot. Kita mo? Malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalapin sa atin. Kung namatay na nga, hindi na nag-i-exist yun, patay na nga eh. Ano ngayon ang nangyari? Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos. Para saan? Hindi ayon sa lumang batas. Ano yung lumang batas na nakasulat? Sa Old Covenant. Yun yung law na tinatawag, yung batas. Kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Espiritu kasi buhay. Bagong buhay ng Espiritu. Hallelujah. So according to verse 6, are we still bound to the law? And does it say we were past tense yan, released from it? We were bound but not anymore. In fact, the verse says, we were released. Released ka na. Napalaya ka na. Wala na. Dati yon, bound ka. Ibig sabihin, saklaw ka. Pero ngayon, hindi ka na saklaw. Patay ka na doon. Pinalaya ka na doon. Hallelujah. Saan ka pinalaya? Kaya sabi doon sa verse 6 nga, saan ka ngayon? Nakabound na?
bagong buhay ng Espiritu. Sabi sa English, ang sabi nga dyan sa English, ano na yan? Spirit and not in oldness of the letter. Yan yung tinatawag na newness of the Spirit na. Kaya nga mga kapatid, in verse 7, what then shall we say? Ano ngayon? Ang ating sasabihin, that the law is sin? Oh, ano ngayon ang ating masasabi? Sabi, ang ibig bang sabihin, sabi niya, nito'y ang kautusan ay masama? Oh, kasi meron nagsasabi ngayon, sinisisi ngayong kautusan. So ngayon, ang ibig bang sabihin ngayon, ang kautusan ay masama? So yung kautusan pala ang problema. Bakit binigay pa yung kautusan? Kung yung kautusan ba yung problema? Ganun yung sabi. So, wala palang kwenta yung kautusan eh. Huwag natin sundin yung kautusan. Mayroon kasi nga ganyan nagsasabi hanggang ngayon eh. Hindi kasi nila naiintindihan na unawaan yung pinaka purpose nitong sa Romans chapter 7. Kaya nila sinasabi ito. Inuutos. Tinatanong nila dyan eh, ang ibig bang sabihin? Sabi gano'n, nito'y ang kautusan ay masama? What can we say? The law, sabi niya sa English, sabi niya, what can we say? What then shall we say? That the law is sin? Anong sagot ni Apostle Pablo? Now, why do you think Paul is addressing this question? He's addressing because if I'm under law, then I can expect a life of sin. I think he's also addressing the legalists that seem to keep taking this grace message out of context. The idea of free forgiveness and free righteousness apart from law is more than they can understand at this time. And in fact, they probably call it license to sin, just as people do today. Hindi naman ito license to sin. We talk about the law increasing sin. What has happened to a person for sin to decrease? He has to get free from the law. Now, Paul is teaching us the law is not bad. Liwanagin natin yan, hindi naman masama. Paul is teaching us the law is not bad. The law is not evil. The problem with the law is you under it. Walang problema na ikaw mismo nasaklaw doon sa kautusan. And the law lacks any value at saving you, making you righteousness, or in leading you away from sin. It just convicts you guilty, hellbound. In other words, the law designed to see more sin. Ibig sabihin, dahil doon sa kautusan, nakikita mo ngayon, nasasalamin mo na ikaw nga ay makasalanan. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka magiging matuwid sa pagsunod sa kautusan. Kasi nga hindi ka nga makakasunod doon ng perfect. Ang kautusan kasi para masabi na ikaw nga ay matuwid, masunod mo ng perfect. At walang nakasunod ka doon mga kapatid. Now, in verse 7, ang sabi niya, may it never be, on the contrary, I would not have come to know sin except through the law. Nalaman niya nalaman niya ang kasalanan dahil sa kautusan. For I would not have known about coveting if the law had not said, you shall not covet. Hinding-hindi. Hindi naman masama yung kautusan niya. Hinding-hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnasaan ang pag-aari ng iba kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba. Paul is telling us that he struggled with coveting. He didn't realize it until he got the law. The law kills him. This is pointing to his sin, but now he takes it further. But sin, sa verse 8, ang sagot, dito ang sagot but sin, taking opportunity through the commandment, produce in me coveting of every kind. Coveting of every kind. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sa lahat ng uri ng kasamaan. What did sin? Used to seize
the opportunity to get Paul to produce all kinds of coveting, it used the law. Now, how much covetousness does God's word says sin produces in Paul? It says covetousness of every kind. That sure sounds like a lot to me. Did the verse say it pointed it out or produced it? It said it produced it. So why would we want to be under the law if causes sin, instead of leads us away? Why would we push the law on others when the answer seems to be to just show them Christ? So the rest of verse 8 tell us what helps to solve this problem of sinning more. For apart from the law, sin lies dead. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Ibig sabihin, kapag walang kautusan, kung walang kasalanan, sabi sa verse 8, na pinapakita na sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Nalaman mo na may kasalanan dahil sa kautusan. Ngayon, so this is after becoming a Christian. And Paul doesn't say apart from law, he no longer has his sin. We all still stumble in many ways. Paul did. Now here, mga kapatid, next, Paul is kind of telling a story about how the law came into him. Pinapakita niya rito, mga kapatid, na si Pablo, nung siya ay nandoon pa, saklaw pa ng kautusan. Ibig sabihin, sinasabi niya rito yung kanyang kalagayan dati. Nung siya ay nandoon sa kautusan, ibig sabihin mayroon siyang struggle. Pinapakita rito, saklaw pa siya noon. Ano? At ngayon, noong siya ay nakipag-isa kay Kristo, ito yung bagong buhay, newness na tinanggap niya dahil kay Kristo. Ito ngayon yung ipinapakita niya. Kapatid nga, hindi ka talaga magiging matuwid doon sa kautusan. Kasi hindi mo kayang sundin lahat yun. Kasi, ang hinihingi ng kautusan, para ikaw ay maging banal, kailangan mong masunod ng buo. Dapat buo. Ang ibig sabihin doon, simula nung ikaw ay ipinanganak, nalaman mo ang mabuti at masama, hanggang sa ikaw ay malagutan ng hininga, nasunod mo ng perfect. Wala kahit isa. Wala At dahil dito, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Isang magandang halimbawa rito noong pinag-aralan natin yung patungkol sa born again, si Nicodemus, na isang teachers of the law. Teachers na ito, a doctor of theology. Isa siyang bishop. Pero kailangan niyang ma-born again, may panganak na muli. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan, twice a week siya nagfa-fasting, 3 times siya nagpe-pray araw-araw, bukod doon sa memorize niya yung mga law. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pumunta siya sa Panginoon Kasi kahit anong gawin niyang pagsunod, hindi ito nagbigay sa kanya ng satisfaction sa kanyang buhay. Bakit? Kasi laging mayroong kulang nga. At ang makakapuno lamang nun, mga kapatid, kailangan niyang maipanganak sa Espiritu. At yun ay kanyang pakikipag-isa sa Panginoon. Dito natin makikita, mga kapatid. So therefore, verse 13, therefore na, that which is good become a cause of death for me. Ayun. Yung good yun, pero naging cause of death for me. Sabi niya, may it never be. Rather, it was sin, in order that it might be shown to be sin by effecting my death through that which is good, so that through the commandment sin would become utterly sinful. Mga kapatid, ang ibig bang sabihin nito ay nagdulot sa akin ng kamatayan ang mabuting bagay? Nagdulot ba sa akin ng kamatayan ang mabuting bagay? Hindi. Mabuting bagay nga yun. Ang kasalanan ang pumatay sa akin. Yung kasalanan.
sa pamamagitan ng mabuting bagay. Hindi yung kautusan ang pumatay, kundi yung kasalanan na hindi niya talaga kayang sundin yung kautusan. Yan ang ibig niyang sabihin dyan. Nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan. Yan ang sagot. Nahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Yun mga kapatid. Dito natin makikita, ano? So, sa verse 14, for we know that the law is spiritual. Spiritual yung law. But I am of flesh, sold into bondage to sin. Sold into bondage to sin. For what I am doing, I do not understand. I do not understand what I am doing. Bakit? Maliwanag kasi na sinasabi ng kautusan, mga kapatid, na ang sabi nga niya sa Tagalog, sabi niya, alam nating ang kautusan ay spiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sabi niya. Bakit hindi niya maunawaan ang kanyang sarili? Ha? Kasi alam naman niya na yung, bakit andun yung spiritual naman yung kautusan? Mabuti naman yung kautusan. Pero bakit? Dahil doon, sa kautusan na ito ngayon, nakita ko ngayon na ako nga ay makasalanan. Walang problema sa kautusan. Mabuti yung kautusan. Ang problema, sabi niya, ako na makalaman, ako na makasalanan. Yun ang ibig niyang sabihin doon. Paano mo ngayon nakikita na ikaw ay makasalanan? Dahil sa kautusan, sa kabanalan ng kautusan. Hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, mga kapatid, sa kautusan pa lamang, tingnan mo pa lamang yung kautusan, basahin mo pa lamang, makikita mo makasalanan ka na. Hindi pa nag-uumpisa. Kasi malayo nga talaga, mga kapatid, eh. Kaya nga yung handog-handog na ginagawa nila, pag binasa mo yung Hebrews, paulit-ulit, walang katapusang handog, walang katapusang katay, walang katapusang pagkatay ng mga hayop, ng mga dugo, walang katapusan yon. At the end of the day, ang nagbibigay sa kanila, nagdudulot sa kanila, alin? Yung naaalala nila yung kanilang mga kasalanan taon-taon. At ang tawag doon, atonement, tinatakpan lang, atonement to cover up lang, takpan lang. Pero nandun pa rin, hindi yun, wala pa rin. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi niya, alam nating ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Sabi niya, for I am not practicing what I would like to do, but I am doing the very thing I hate. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ang kanyang sinusuklaman, ang kanyang ginagawa. Ngayon, but if I do the very thing I do, not want to do, I agree with the law, confessing that the law is good. So now, no longer am I the one doing it, but sin which dwells in me. Kita nyo? Yung sin which dwells in me. Now here, ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Kita mo? Kasalanang naninirahan sa akin. Meron, totoo kasi yan eh. Meron kasing kasalanang naninirahan sa atin. Kaya nga meron tayong sinful nature, mga kapatid. Now, tingnan natin na lang sa verse na lang tayo na. Huwag na natin tingnan yung commentary. No more look the commentary. Now in verse 18, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh.
Alam kong walang mabuting bagay na ninirahan sa aking katawang makalaman. For the willing is present in me. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. 4 verses all English, then let's do it 4 verses na Tagalog. Right? Ngayon, ang sabi niya, may kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko lamang ito magawa. Kita nyo ha? For the good that I want, I do not do. Look ha, for the good that I want, I do not do. But I practice the very evil that I do not want. But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me. I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. For I joyfully concur with the law of God in the inner man, but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin, which is in my members. Sabi sa Tagalog, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Pakinggan nyo mabuti ha. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masasamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kita niyo? Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kailan yun? Yun daw yung kanyang natuklasan. Sipin mo? Natuklasan niya. Ang ibig niyang sabihin dito, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Ginagawa niya yung kanyang makakaya na masunod talaga yung kautusan ng Diyos. Pero kahit na kanyang pinipilit na sundin na gawin yon, hindi talaga niya kayang gawin eh. Kaya sabi niya, ito yung natuklasan ko, sabi niya. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod sa kautusan ng Diyos. Nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Ang sabi niya sa 22. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Can we read that in English in 22? Here, sabi niya, for I joyfully concur with the law of God in the inner man, but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin, which in my members. Rich man that I am, rich man that I am, who will set me free from the body of this death? Read this one, July. Wretched. Wretched man. The 24. Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? See? Who will set me free from the body of this death? Who? The answer is 25. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Kaya ang sabi sa Tagalog, kay saklap ng aking kalagayan. Kay saklap ng aking kalagayan.
Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. So then, on the one hand, I myself, with my mind, am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Put the commentary. Here, in other words, we are fighting with two identities. But you're not half good and half bad. You're all good. Fighting against sin that dwells in your members as sin in verse 23. Paul is serving the law of God with his mind. But what part of him still serve the law of sin, which is yung flesh? In Romans chapter 12 verse 2 tell us, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. And the point is, you have been made new, and sin no longer masters you. But your mind needs to catch up and really believe it. As Paul said in verse 25, your mind is serving God, not evil. We need to renew our minds and believe who we really are, so we can fight this war against sin, working through us in our flesh. Here, pinapakita po rito mga kapatid, in Romans chapter 7, na ang sinasabi nga mga kapatid, na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi ang sinasabi niya nga mga kapatid in verse 14, na ang sabi nga niya, alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Kaya ang sinasabi niya, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Bakit? Kasi ang mimix kasi rito ni Apostol Pablo Kumbaga, ipinapakita niya rito, ito yung aking kalagayan. Kaya nga ang sabi niya doon sa 21, ito ang natuklasan ko. Ano yung natuklasan niya? Kapag nais kong gumawa ng mabuti, in 21, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Nalulugod naman talaga siya sa kautusan ng Diyos. Sa 23, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Sino ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Ang sabi nga niya, kay saklap ng aking kalagayan. Kay saklap. Lahat po tayo mga kapatid. Kay saklap ng ating kalagayan. Lahat ng tao, kahit ano pong gawin niya, upang siya ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kapag wala si Kristo sa kanya pong buhay, mga kapatid, hindi siya magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pinakasusi lamang, o yung ticket lamang, para ikaw ay makapasok sa karin ng Diyos, para ikaw ay maging mabuti, si Kristo. Hindi sa pagsunod mo sa kautusan, hindi sa mga mabubuting gawa,
hindi iyon ang pinakatikit, mga kapatid, para ikaw ay maging mabuti. Sinubukan ito ni Apostol Pablo. Pero the more na sinusubukan niya na sundin ang kautusan, the more na nakikita niya na yung kautusan nga ay napakabanal, at nakikita niya na siya pa rin ay talagang makasalanan, sapagkat yung kasalanan ay nananahan sa kanya, mga kapatid. Ito yung ipinapakita rito. Hindi dahil, mga kapatid, na ikaw ay, dito si Apostol Pablo ay siya ay unbeliever pa. No, mga kapatid. Kahit tayo ngayon na nakipag-isa na kay Kristo, alam po ba natin, mga kapatid, na kahit na tayo na born again na, mayroon pa rin kasalanan na nananahan sa atin. Dahil ba tayo ay Kristiyano na, born again na, nakipag-isa kay Kristo, nangangahulugan ba na hindi na tayo nagkakasala? Nagkakasala pa rin tayo. At dahil dito, ibig sabihin nun, sabi ng kautusan, mga kapatid, ang dulot nun ay kamatayan. Whoever keeps the whole law yet stumble at just one point, he is guilty of breaking of all. So balik ka na naman sa umpisa. Ganon kasi yung kautusan, yung requirement ng kautusan. Pag ikaw ay back to zero ka again, lagi kang back to zero. Wala. Kaya anong saklap nitong kalagayan mo? Sino ang magliligtas sa akin? Salamat sa Panginoon. Wala nang iba pa. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa. Wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa mamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ibig sabihin, ngayon ito yung kalagayan ko. Kailangan akong mamatay dito sa kautusan nito. Kailangan yung aking magdesisyon ako na dito na ako sa kautusan ni Kristo. Ikinasal na ako kay Kristo. At paminsan-minsan nagkakasala pa rin tayo. Hanggang ngayon, mga kapatid, na kahit alam natin na dapat sa lahat ng pagkakataon ay kailangan tayong gumawa ng mabuti. Kasi bigyan natin, para tayo makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Pero tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Sabi nga ng Biblia, ang nakakaisip ng mabuti at hindi niya ginagawa, siya'y nagkakasala. Nangangahulugan ba nito na dahil tayo ay nagkasala, hindi na tayo anak ng Diyos? Hindi, mga kapatid. Anak pa rin tayo ng Diyos. Nakakahulugan ba nito na dahil tayo nagkasala, hindi na tayo matuwid sa harapan ng Diyos? Hindi, mga kapatid. Mayroon na tayong bagong buhay na tinanggap sa Panginoon. Kasi tayo ay naging matuwid, mga kapatid, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tayo ay naging mabuti. Justification. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Tayo naging matuwid dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Hindi dahil sa ating pagsunod sa kautusan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, at habang tayo ay nandito sa katawang ito na mayroong sinful nature, paminsan-minsan nagkakasala pa rin tayo. Ngunit, pakinggan nyo, dahil mayroon na tayong bagong buhay na tinanggap sa Panginoon, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. We are not practiced on sinning anymore. Bagkos ang ating ninanais ay bigyan ng kaluguran ang Diyos na umibig sa atin at nagbigay ng buhay sa atin. Yun ang ninanais natin. Hindi para tayo ay maging matuwid. Hindi para tayo ay maligtas. Tayo ay idiniklara ng matuwid nung tayo nakipag-isa kay Kristo. Yung ginagawa nating mabuti ay para bigyan natin ng kaluguran ng Diyos na umibig sa atin. Naligtas na muna tayo. Naging matuwid na muna tayo doon sa biyaya na tinanggap natin sa Panginoon.
Yung iba, pinipilit na rin talaga nila, nanampalataya sila kay Kristo. Pagkatapos manampalataya kay Kristo, gumagawa sila ng mabuti. Sinusunod nila yung kautusan. Para sila ay maideklara talaga na maging matuwid. Ang daming mga requirements. Pero mga kapatid, hindi nga ganon. Ang biblical, kung biblical ang ating susundin mga kapatid, biblical ha, hindi talaga tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos pagdating lamang sa kautusan. Kundi, lahat tayo, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan natin ang magpapalaya sa atin sa kautusan. At ang magpapalaya lamang sa atin, wala nang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita sa Aklat ng John, at patuloy ka na dumalo sa mga Bible study at sa mga live group. Kahit sa mga live lamang na ganito. At kapag pwede nang mag-church, make sure, go to church. At ipamalita mo ang ginawang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay at ang pagliligtas. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa ating pong Bible study. At kung lulubin po ng Panginoon, we'll see you same time. Muli po mga kapatid, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.